So mga ka-LG, magpapa land prep na tayo. Pangalawang araro na ito para sa rainy season ng palay. So ang system natin dito, dry seeding na, direct. Hindi na tayo magpapatalok kasi talo sa gastos. Una sa lahat, napakamahal ng gagastusin mo pag mag transplant ka, papatalok. Mahal na nga yung binhi, mahal pa yung pa-transplant, at the same time yung kukuliglig, daming gastos. Unlike sa direct seeding, yan, sasaboy na lang direkta, then rotovator, kasadahan ng kuliglig, tapos na. Ang rason, napakamura ng palay. Yung harvest ko ng second crop, hindi ko na binenta kasi napakamura. So naka-stock na lang pang sariling consumption. Galing. Ayan o. Kawawa tayong mga farmer. Kasi nga, yung RTL na yan, wantosawa yung importation ng palay. So nako-compromise yung local harvest natin. Hindi naman nila isabay yung inputs na pababain, like yung fertilizer, like yung mga pestisidyo na ginagamit, mga insecticide, herbicide. Ayun, yun yung pamamaraan na nila para madaling mapababa yung presyo ng bigas sa merkado. Yun nga lang, sacrifice yung harvest natin dito sa Pilipinas. Kaya ang gagawin ni farmer ngayon, magtitipid, hindi na magpapatalok. Kung ano na lang yung maha-harvest niya, pangkain, yun na lang, pangkain na lang. Hindi na natin hangarin yung malaking harvest kasi ganun din naman gagastusan mo ng napakalaki, break even lang. Unlike magtipid ka na lang, ano na lang yung magiging ma-harvest mo, pangkain, pang sariling consumption, yun na lang. Ganun talaga ang mangyayari pag ganun yung procedure ng government. Ang hirap So bagsak yung agrikultura dito sa Pilipinas. Kawawa. Dito mostly ang kapital inuutang bago pa maipunla yan, ilagay sa lupa, utang ka na, grabe. Wala na, nga kaya ang motto ko ngayon is kung ano na lang yung ma-harvest na low cost, hindi na kagaya dati na gagastusan mo kasi alam mong maganda yung price ng product mo. Ngayon wala na. Paano mo pa
paano mo pa gagastusan yan ang alam mo namang lugi ka, di ba? Wag na lang. Ayun. Tingnan natin pag magtanim na tayo rito. Update natin. Pakita natin yung direct seeding natin na dry.